Nung nag-join ako sa Amazon Seller BA, employee pa ako nun. So, 2019, nag-enroll ako. Wala pa akong laptop. Wala pa akong internet. Nag-invest kagad ako sa learning. So, talagang sugal. Gamit ko lang phone. Uso pa nun yung com shop kasi wala pang Tama. pandemic noong 2019. May nakukuha na akong nagre-reply sa application ko. Ipupush ko tong applications ko. Talagang mag-focus ako dyan habang aralin ko iba. Tapos magre-resign na ako. So that is February 2020. Wala pang pandemic. Hello, Amaze Nation. I'm Apollo, your freelancing buddy. And here again, we will be with another episode of ASBA Success and Kamustahan. At we will be joined with a former corporate employee. So ikaw ba ay nasa full-time job pa ngayon? Pero dahil sa current economic setup natin and status ay nangangamba na baka magkaroon ng retrenchment or any challenge because of the recession that we're currently experiencing. So now we will be joined with someone na na-experience yan and used that to turn around yung kanyang buhay and earn more and be more and also be more happy sa current setup niya. So ladies and gentlemen, let's welcome Arnie. Hello, Arnie. Hello, Asma Nation. Hello, everyone. Nice. Thank you, Arnie, for accepting our invitation. Kamusta ka naman ngayon? First of all, thank you so much for inviting me here. Okay naman ako. Sobrang excited for this one. Thank you, Arnie. And for sure, yung mga nanonood ngayon are also excited to learn from you and connect with you dun sa experience mo. Sige, before anything else, ano yung ginagawa mo before you became an Amazon Seller Virtual Assistant? Before Amazon Seller VA, like ordinary people, nag-graduate ng college, so yung focus ko or yung mindset ko is makakuha ng job in a big or multinational company. So yun yung tinarget ko. Then, in my 2 years, dun sa company na nakuha ko or pinagtrabawan ko, I experienced nagkaroon ng retrenchment. Kasi that company, binili ng direct competitor. So, si direct competitor naging sister company na lang. They saying na in industry dapat wala na competition. Grabe. So, ibig sabihin, for those who are watching now, pag sinabing retrenchment, ang nangyari kasi is nag-join yung dalawang companies na dating magkalaban, tapos nag-merge na sila. Ibig sabihin, may mga positions na dalawa na yung tao. For example, may isang manager dati ng isang company, tapos may isang manager ng isang company. Siyempre, nung nag-merge na sila, hindi pwedeng dalawa yung managers. So, ibig sabihin, isa na lang yung matitira. So, kaya ang nangyari, merong mga na-retrench. So, ibig sabihin yung iba na let go. Tama, Arnie, no? Ganun yung nangyari. Yes, Apollo, tama yung sinabi mo. Since na-retrench, na-offeran yung mga departments one by one, then yung iba retirement, then yung iba retrenchment. From that period of time, for me na nasa early 20s, sasabihin mo lang, okay lang, hanap na lang ako ng bago. Pero kung everyday, hindi naman kasi kagad 1 week lang yung retrenchment. Inabot din ng ilang months para maayos yung retrenchment or transition period. So, nandun ka with other employees na matagal na doon, and you will hear from them na yung sentiments na ito yun yung alam ko, saan na ako mapupunta or saan na ako makahanap ng bagong job. So, isa yung sa unang nagbigay sa akin na job security is not real in yung reality na meron tayo. Tama. Tapos ang mahirap doon kasi ang gusto natin, di ba, job security. Pero what happened to you is hindi na siya secure. So kumbaga kasi tama ka dahil yung mga ganyan mga process, may transition yan. Hindi siya pwedeng isang buwan lang, 2 buwan. So dahil sa transition, because they are still reviewing kung ano pa yung mga positions na important pa. So, ibig sabihin, for the next few months, hindi mo alam kung may trabaho ka pa ba kinabukasan. So, sa iyo, Arnie, ano yung naging journey mo? Yung sa akin, luckily, na-retrench ako, binayaran yung years ko in service. Then, after ako bayaran, na-offeran pa ako ng job dun sa competitor or para makapunta sa sister company na. Doing good for me kasi bayad na ako and may work pa ako. And so happily, kasi in my early 20s, binigay sa akin check, 6 digits, 100,000. Wow! Feeling successful.
Tapos may work pa no? Meron ka ng 6 digits, tapos May may work work ka pa. pa. Pero, Yes. ano yung parang nag-transition ka or nagtulak sa'yo? Kasi may 6 digits ka, tapos may current work ka, which you described a while ago as job security. So, kumbaga secured ka. Pero ano yung nagtulak sa'yo to leave that path and go to another direction? Yung second na naging problematic sa akin is yung travel. Pag-commute from here sa Fairview to Makati. Alam naman natin, traffic is life dito sa Pilipinas. Pila ka pa lang ng UV, ilang oras na. Makakatulog ka na at magigising ka, nasa UV Express ka pa rin. And yung pag-MRT, yung talaga yung makahawak kang ganyan, tapos may gayawang na kayo, so may paglabang ka sa space mo na maliit kasi baka matulak ka. I don't want to say na feel sa PT yun, pero kasi parang dun pa lang, nag-graduate ako. Tapos, eto, sabi ko, tinitiis ko yung hirap sa biyahe. Then, dun sa office, alam ko na yung reality na anytime, kahit ilang years pa ako dyan, pwedeng ma-retrench pa rin ako. It's a company, it's a business for revenue. So, yun yung pinaka-turning point ko na, teka, kailangan ko i-list yung ano bang skills meron ako. Try to find out kung ano pa ba yung opportunity for me. Tama, ang ganda nung na-share mo, Arnie, kasi number 1, grabe yung Fairview to Makati na commute. So, talagang yung hassle na yun, I can just imagine. So, for those who are experiencing that also, I'm sure you can relate. Tapos pangalawa, tama, yung na-mention mo kanina, no, na normal naman yung traffic. So, baka yung iba sasabihin nila, ay, normal naman yan, so nasanay na tayo eh. Pero ang maiisip natin doon is if you have an alternative reality, di ba, hindi naman pwedeng titiisin lang natin. Kasi kung meron ka namang better option, why not go to that better option, no? Tapos yung pangatlo na na-mention mo is in terms of the uncertainty. Kasi dahil nga na-experience mo na, kumaga, quote-unquote, nabali na yung trust mo nung una kasi nagkaroon ng fear kasi nag-merge yung dalawang company. So though na-absorb ka doon sa nag-merge na company, there's still fear of uncertainty. So kaya yung tatlong yun, yung parang nagtulak sa'yo to go on a different path. So paano naman nag-start? Saan mo nakita, for example, yung opportunity and how did you go about it? What I do is nag-start muna ako kung ano yung tinapos ko. So, sabi ko, commerce. Like other people, search sa Google, sa YouTube. Then, I found out na may mga e-commerce dito sa Pilipinas. And isang talaga nag-inspire sa akin, yung video ni Ms. Leach Aquino, na naging guest speaker siya ni Mr. Ryan Perez regarding sa e-commerce. Then, nagulat ako kasi Amazon seller siya, hindi lang local seller. Sabi ko, tinanong ko that. Then, nung sinabi niya meron siyang course, which is Amazon Seller VA pa doon, talagang hinanap ko yun. Tapos hinintay ko na mag-open yun. Then, nung nag-open siya, talagang punta na agad ako sa bank, tapos full payment, deposit. Pinakagad. Kasi sabi ko, nag-resonate sa akin yung kwento ni Ms. Lish. And second, I want to know yung e-commerce na industry to find out something more. Tama. Tapos si Coach Lish rin ay ang background niya is commerce kasi ikaw din commerce. Tapos so ibig sabihin Yes. e-commerce as an industry is somehow something that you will play in kasi syempre yun yung background mo. Tapos during that time, curious lang, naalala mo pa kung magkano yung course? That time, yung course is 19,000 plus. So mabigat. Mabigat for me yung 19,000 plus. Tapos sabi ko yung mama, pera mo muna ako kasi nagbibigay din ako sa kanya. Tapos sabi ko, syempre yung income ko dito sa Philippines, di naman ganun kalaki salary natin dito. And yung 19,000 na ika-cash ko, syempre, isang salary na siya, 1 month salary na siya dito sa Pilipinas. So, yun, nahiram muna ako sa mother ko, tapos sabi ko, huwag kang mag-alala ma, magkaka-client ako. Tapos dito na mag-work sa bahay. Tapos papalitan ko na yan. And fast forward 5 years, talagang you're already living that life. And syempre, hindi lang pala 5 years nangyari yun kasi after what you said, nagkaroon ka rin ng clients after. Pero I just want to highlight yung na-mention mo na 19,000 siya and that was more or less 4 or 5 years ago. Pero ngayon, 24,000 siya. So, ibig sabihin, in terms of inflation, hindi rin naman tayo ganun nag-increase talaga. So, in a way, in terms of returns, sulit pa rin siya. Kasi let's talk about more siguro doon sa naging journey mo muna sa course. So, kumbaga, nung nag-enroll ka, nakapag-deposit ka na, and then
tinake mo na yung modules, ano yung experience during that time when you were studying it? Kasi syempre, first time mong ma-involve sa e-commerce, first time lahat ng terms, etc. So, ano yung ginawa mo nun? I-add ko na lang din. Nung nag-join ako sa Amazon Seller BA, employee pa ako nun. Pa-transition pa lang. 2019, nag-enroll ako. Wala pa akong laptop. Wala pa akong internet. Nag-invest kagad ako sa learning. Grabe. So, talagang sugal. Galing. So, ano yung plano mo nun nung nag-enroll ka nang wala kang internet at wala kang laptop? So, kumbaga, enroll ka muna, tapos saka mo na inatupag kung paano ka makakapag-take ng modules. Ganun yung nangyari? Yes, tinake ko yung module, tapos nag-try ako mag-apply. The good thing, kasi inisip ko kagad, yung unang salary ko kung bibili ko ng laptop. Galing ah. So, paano ka nag-take ng modules nun? Tsaka internet, Phone, bago ka makapag-apply? Via phone. Yes, good Via question. phone Good lang. question. Sige, go. Gamit ko yung phone. Gamit ko lang phone para ma-access yung or yung pag-break time sa office. If not break time, syempre, also pa nun yung com shop kasi wala pang pandemic noong 2019. Then, yun yung mga struggle. Actually, struggle and sasabi mo na agad na, ano ba yan, nag-enroll ko, wala kang magamit. Pero sabi ko lang malaman ko muna kasi umaandar yung panahon. Hindi ko rin alam nun eh. Umaandar yung panahon, hindi ko pa alam na magkakaroon ng drastic change sa atin na nagkaroon ng pandemic. And lo and behold, nag-enroll ako. Company gusto na akong ilipat sa Pasig. Pero ayoko na nun kasi may nakukuha na akong nagre-reply sa application ko na agency. Sabi ko, okay, pag agency, mabilis yung reply nila. Medyo mababa nga yung bigayan, pero nasa 19,000 din yung bigayan. So, balik kagad yung ROI ko. Pero sabi ko sa iba kasi medyo mataas. Yes. So, sabi ko, teka, ipupush ko tong applications ko. Talagang focus ako dyan habang aralin ko iba. Tapos magre-resign na. So, that is February 2020. 1 month before pandemic. 1 month before pandemic. Alakas pa na loob ko. Kasi wala pong pandemic, di ba? So, parang sa akin, kaya kong mabalik lahat yun. Okay naman lahat. Dumating si pandemic, March 20. Bawal lumabas. Negative na lang yung mga news. Ako noon, sabi ko, kailangan mag-apply ako after ng pandemic. So, relax muna sa bahay. Apparently, 3 months makalipas na. So, June na, nagpa-file na yung bills. And sabi sa akin ng mother ko, paputol mo na yung net. Di naman necessity yan. So, sabi ko na po. So, dahil doon, sabi ko, kailangan makakuha na ako ng client. So, what I did, 2 months and a half ang journey ko bago makakuha ng 1 full-time client. And yung gamit ko pa ng laptop noon is karag-karag. Kasi the time na nag-enroll ako, di ba, pinambili ko talaga sa course. Wala naman akong budget sa brand new laptop. So, may ginamit lang ako ng old laptop para lang makapag-apply. Then, thanks God, in 2 months and a half, after applying every day, sending 10 applications while reading and learning more sa ating mga lessons, pinabalikan ko yun. Nagkaroon ako full-time client. And doon, yung first month ko, so luckily, yung first month is, ayaw kasi nila na bigyan kagad ako ng workload. Kahit alam nila na, alam ko na yung tools, how to navigate Amazon Seller, how to use Helium 10. Gusto nila, yung process nila, SOP nila, nasusundan ko. So, para more on quality sila than quantity. So, luckily, 1 month, training pa. So, after 1 month, yung pinambayad sa akin, eto na. Pinambili ko na ng magandang laptop. Bago ko bago. May I ask, magkano yung first na bayad sa'yo nun? Na pinambili mo ng laptop? 50K. 50K? So, sapat na talaga nun para sa laptop. Tapos, more or less, nabawi rin ka agad yung pinang-enroll mo na 19K. Tama ba? Sapat ba yun? Yes, nabawi siya agad. Tapos nabili pa ako ng laptop. And may stress moment ako doon kasi karag-karag na yung laptop ko. Pero nawala na. Sabi ko, shucks, isang bayad lang para sa akin. Saan nanggaling yung karag-karag na yun? Yung karag-karag na yun, binili ko ng second hand. So, mumarahin talaga siya na tagta 10,000 kasi wala na akong budget. Hindi ka makapag-Photoshop tapos pag maraming those, naghahang na. So, alam mo na yung moment na hindi mo talaga magagawa yung task kahit sa copy and paste lang or sa Google Sheets, hindi ka kayanin. So, buti na lang, thanks God, nasa e-commerce ako.
Kasi sobrang iba yung work ni e-commerce siguro. Dito sa atin, yun nga malungkot kasi walang work. Yung retail, sarado lahat. Konti lang bukas, supermarket. Pero si e-commerce, nagbo-boom. Kaya yung post ko nun, yung client ko, busy siya, masaya siya. Alam mo yun, sabi niya, sige lang, rahalin mo muna kasi para para pag on your next month, talagang, ito na, you're super ready and we're giving quality. Grabe. So, yun Ang dami, Arnie, na gusto kong i-highlight dun sa na-mention mo. So una, na hindi hadlang ang hindi pagkakaroon ng laptop and internet. So for those who are watching this, grabe si Arnie, yung ginamit niya phone. So lahat naman tayo may smartphone na, di ba? Tapos may mga free wifi na rin sa public. So hindi hadlang na wala kang laptop or wala kang any asset that you can use to study. So yun yung gusto kong highlight na una. Tapos pangalawa, hindi hadlang ang kawalan ng budget. Kasi na-mention kanina ni Arnie na nangutang pa siya sa nanay niya na 19K. And yung bumalik sa unang month pa lang ng sweldo is already 50K, 50. And pangatlo na gusto kong i-highlight is yung time. So, pandemic yung time na nagkakuha ng client si Arnie. So, from my computation, so February ka nag-resign, tapos 3 months ng pandemic, so March, April, May, tapos 2.5 months ka naghanap bago you land your first client, so May, June, July. So July 2020 or mga August, kasagsagan niya ng pandemic. Pero yes. Arnie received 50,000, whereas yung mga iba, retail stores, Jollibee, or other restaurants nag-close. Pero si Arnie na nasa bahay lang at chill during that time, kasi bawal naman talaga lumabas, kumikita na more or less more than what she was earning doon sa full-time job. And na-share mo nga kanina na 10 applications ka per day while learning. So, kumbaga, hindi niya kailangan talaga na tapusin yung learning all throughout tapos saka ka mag-apply. Pero syempre, you need to have certain percentage ng nakuha mo muna sa module kasi hindi ka naman pwedeng mag-apply nang wala kang nalalaman, di ba? So, kailangan meron kang solid foundation or understanding of the Amazon platform before you get to apply. Siguro ang question ko rin, Arnie, is how did the community or ASVA help you in terms of being confident and in terms of helping you to land your first client? Noong time yun, wala pang mga coaches talaga nakatutok sa'yo. However, nandun si Miss Rich, siya yung nagsabi sa amin ng mga tips. Isa din yung nakuha ko dun is focus on one platform kung saan kayo magpapasa. Para syempre kasi una, first time para mas kasanayan. Then, hanggang min-maximize ko na 10 applications sa online jobs sa page.anon. Yun yung maximum. Everyday ginawa ko yun. Then, dun naman sa lessons natin, syempre, Amazon seller. So, yung Seller Central, tinignan ko muna yung navigation. At para gamay ko na siya, yun yung number 1 Once na tinanong ka, familiar ka na doon, somehow, doon sa navigation, hindi ka na nagkakapakapa. Then, yung Helium 10. So, nung tinanong ako, marunong ka ba sa Helium 10? Or you're well-versed? Yes. Kasi kaya ko naman i-navigate yun. Then second is, yes din ako sa Seller Central kasi kaya ko naman din siya i-navigate. Then I found out din naman na may SOP si Seller. Yes, meron tayong lessons inside Amaze Nation. But si Seller, meron na siyang strategies na nilagay niya sa SOP na dapat ganito yung susundin mo. All they want to know, hindi na kita tuturuan paano i-navigate yung mga tools tsaka yung mismong platform. Tama. Ang ganda lang na-mention mo, Arnie, kasi currently, for the clients or for those who are aspiring to get clients, ang kanilang fear is newbie. Pero sa lahat naman, di ba, nagsisimula ng newbie. Hindi naman pwedeng pagpasok mo, di ba, may alam ka na kagad. So, ang ganda lang na-highlight mo na ASVA or Amazon Seller VA na course by Amaze Nation is providing you already the background para pwede mong sabihin sa client na, yes, marunong ako mag-Helium 10. Yes, marunong ako ng Seller Central. Kasi that's what we cover doon sa modules natin. Para kapag pasok mo, hindi ka na nangangapa. Kasi tama ka na merong SOPs per client. So, madali ka na lang mag-adjust based on your knowledge of the tools, madali ka na lang mag-adjust doon sa processes of the client. And in terms of strategy, kanina na mention mo na 10 yung applications mo and backing it up with your confidence sa know-how sa tools, also yung confidence doon sa foundation ng iyong knowledge doon sa platform. Fast forward siguro, Arnie, after ng first client mo, ano yung nangyari? Nag-add ka ba ng other clients or nag-ask ka ng increase? How was the journey from 2020 up to now in terms of being an Amazon Seller Virtual Assistant? Nagkaroon ako ng part-time.
Then, pero ang naging focus ko kasi ganito, nag-strategize pa rin ako. Sabi ko, I want to focus on one client. Then, I want them to live in peace. So, mag-aaral ako, nilalagay ko lahat sa Google Doc, and I write it like strategy proposal na pwedeng i-apply sa company. Then, patuloy ako na ganun. Nung nakitaan nila ako na nag-open kasi yung Walmart. Walmart is already there. Pero yung competitors kasi namin, binibenta yung product namin doon. Tapos nakita yun ng client. Tapos sabi ko sa kanya, marunong ko niyan, Walmart, kasi naaral ko na kagad. So, yun yung isa sa naging daan. I focus on one client, then I try to upgrade my skills para pag may kailangan siya, ako na lang. Then mag-i-increase sa akin, which is yun ang nangyari. Ang galing. Gusto ko yung na-highlight mo, Arnie, na this job or this career, you never stop learning. Kasi as you mentioned, di ba, sa e-commerce, yung pag-advance ng technology, yung innovation, continuous yan. As you mentioned, yung hindi na lang siya Amazon ngayon, di ba? May Walmart na, may Shopify, may eBay, ang dami na. So, in this career, it's important for us to always learn. At ang ganda ng strategy mo wherein meron kang Google Docs wherein you compile all the strategies and learnings para at least you also get to upskill yourself. And in the process, if you upskill yourself, you get to add value more sa client. So, dapat kapag nag-add ka ng value, mas malaki rin value financially yung nakukuha mo. And currently, Arnie, ano yung nakikita mo na parang rewarding experience as a VA who is working from home? Number one is with Amazon Nation, Amazing Nation, nabigyan ako ng hope. Kasi I remember yung na-retrench ako, binigyan ako ng 100K. Sobrang saya ko. Then, nung nakapag-work ako, pandemic noon, nabigyan ako ng first salary. Second salary. Ito, itsura ko nun Napatulala ako. 5 years versus 2 months. Ayokong mag-rant or syempre tatapos na yun. Pero sabi ko, buti na lang may Amaze Nation kasi binigyan kagad ako na idea. Tsaka binigyan kagad ako ng guide na okay, possible na yung 5 years mo in 2 months lang. Yan. Grabe. Pinaramdam na agad sa'yo. So, ibig sabihin, like for example, yung 100K na pinagtrabuhan mo at binigay sa'yo for retrenchment, ilang months mo yun nakuha as VA? 2 months. Grabe. In-incorporate 5 years. 2 months mo lang siya nakukuha. At ang ganda yung sinabi mo kanina, Arnie, na it gave you hope. Kasi tama, with your background, with your experience of being uncertain doon sa job security, nabigyan ka ng hope dito sa career na to. And now, di ba, you're doing it for almost 5 years and counting. And I see you very happy also with what you're doing, continuously learning as well. At with that, siguro ano yung magiging advice mo to those who are planning or mga nag-iisip pa or nagdadalawang isip, tatlong isip kasi marami ako nakikita sa YouTube natin na nagko-comment na parang last year ko pa talaga plano kaso nag-iisip ako kung itutuloy ko or hindi. Ano yung advice mo sa kanila? Siguro 2 things lang. Ito yung nalaman ko lang din sa Amazon sellers. Kung anong meron sila, kung bakit sila naging successful. Kahit gaano kahirap yung competition, kailangan may perseverance ka. So kung gusto mo mabago na yung sitwasyon ng buhay mo, kung ayaw mo na patuloy na natatraffic ka, naipit sa daan, tapos nasasabi mo na ang liit ng sahod, sa mag-rank ka sa government or sa kung saan, why not try to look for other opportunities? Pag nandun ka na, keep on perseverance. And second, Amazon seller na yan. But they keep on learning. They learning every day, minimum of 2 hours. And minsan sa kanila, 5 to 10 hours. If you have a dream, syempre, you will do everything. Kung learning, syempre, learning. And if this learning will give me the life that I want, why not? Ang ganda nun kasi looking back, di ba? Look how the 19K pesos, di ba, changed your life. So kaya very aligned yun sa na-mention mo in terms of learning. Pero gusto ko yung highlight una yung number 1 na-mention mo, perseverance. Kasi na-mention mo, di ba, yung do not blame external environment, whatever is happening to you. Kasi at the end of the day, we can just change what we can control. So kaya importante na kung ano ba yung kaya mo, doon tayo mag-focus. At pangalawa, learning. Kasi meron nga akong dalawang naiisip dyan yung the more you learn, the more you earn. Pangalawa na na-mention mo is in terms of doon sa mga successful na, di ba, they still keep on learning. Kasi ang idea dyan is
yung edukasyon na you invest in yourself is something na hindi matitake away or hindi mananakaw sa'yo. Kaya very good that you were able to share these learnings for those who are aspiring to be just like you also, na may fear siguro sa kanilang job, sa full-time job nila sa corporate, na who wants to try, hindi naman natin pinipilit, di ba, na mag-jump sila kagad. Can do what you did, di ba? Tingnan muna natin, balansehin muna natin. Tapos kapag medyo feel na natin na we are capable of jumping, then yun yung pwede nilang gawin. Kasi as you mentioned kanina, yung 100K, you were able to, parang 5 years, di ba, you were able to earn it in 2 months. Siguro, sino namang hindi gugustuhin yun, di ba? So, thank you, Arnie, for sharing. And with that, siguro last question ko, Arnie, are you a proud member of ASVA? Definitely. Because ASVA changed my life. And I'm a proud we, member. yun, no? Tama, naka-t-shirt pa. And we are sure that someone who is watching this ASVA will also change their lives. So, thank you, Arnie, for inspiring us, those who are watching this. Maraming salamat again for your time. And for those who are watching and stayed up until the end of this video, maraming salamat. And I hope that you got lots of values from Arnie. And if hindi pa kayo naka-like, comment, and subscribe, please do so dito sa ating YouTube channel to learn more about this career. And who knows, di ba? Baka kayo na rin yung maging next Arnie and get more of what you are putting in terms of efforts. So again, maraming salamat, because here in Amaze Nation, we provide life-changing learning and extraordinary living. Thank you. Thank you. Thank you for watching this video. You may follow us in Facebook, Instagram, TikTok, and LinkedIn for more freelancing tips. For inquiries, you may also text or call the number on your screen. Again, my name is Apollo, your freelancing buddy, because here in Amaze Nation, we provide life-changing learning and extraordinary living.